Hello, so ito yung reading natin for the sign of Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Taurus. Be sure to check your natal chart. By the way, bago ako magsimula ng reading, ipakita ko lang to ha. Magiging transparent ako kasi marami na pong nai-scam itong aking poser. Ito po yung ginagamit nilang Cash G. Ayan, si Jedeline Poba at saka si Christopher Onde. Ito yung gamit nilang number. So be sure, ito lang po yung ginagamit namin ngayon na GCash. Yung may 36, 4 na 7, 96 yung dulo, yan. Pwede kayo mag-inquire, virgofilippines@gmail.com or Madam P, yung aming Facebook page, Unipri, yun yung aming TikTok, at Madam Unicorn P, yung aming Instagram. So, doon lang kayo pwede mag-inquire. Gumagamit sila ng iba't ibang social media. And of course, nagpapakilala silang ako, ginagamit nila profile pic ko, nagpo-post sila ng mga post ko para mas, kapani-paniwala, ano. But anyway, be vigilant na lang po. Let's start. Masama pa nito, sila yung mismo nag-message sa aking mga followers. Hindi po namin para gawin yon. Hindi po kami, ako at ang aking mga admin na magme-message sa aming mga followers. Sila po, yung mga follower ko po ang nag-message sa amin, hinintay na yung mag-message kung gusto magpabook ng reading. Okay, so let's start. King of Cups and the Hermit. Taurus. Okay. By the way, pagpasensyahan mo na, nasa area ako. Nandito ako sa business ko po dito sa Naga Road, Las Piñas, yung restaurant. If you want to check, Jelly's Restaurant, dito po yan sa Naga Road, Las Piñas. Medyo maingay, no? Kaya pagpasensyahan nyo na. Close pa naman po kami. Sarado pa ngayon. But, medyo malapit ako sa mga daanan ng sasakyan. King of Cups and the Hermit. I can see a lot of love na with regards sa home, no? Alam mo, your home, kung nasa ang place ka, no? Sabihin na natin hindi, yung iba kasi sasabihin, hindi, nakikitira lang ako or what, or dito ako nagbo-board ako, ganito, ganyan. Kung saan man yung place na nag-i-stay ka, you have to, lagyan ng pagmamahal yun eh. Kasi, yung home, masasabi mo lang siyang home if there's love. If there's no pagpapahalaga doon sa lugar na yon, it's just a house. So, nakikita natin dito, kasi, the Seven of Cups, this is what you want, your goals, blessings, lahat ng gusto mong makuha. Makukuha mo siya kapag sinimulan mong mahalin ang tahanan mo, ang home mo. Diba? Pag minamahal natin yan, lilinisin natin yan, aayusin natin yan para mabalik yung blessings or kumbaga paulanin tayo ng swerte, no? And then, the same then as yourself. Kasi, yung katawan natin, of course, a lot of you know that our body is a temple of God, is, our home. Wala naman tayong ibang katawan, ito lang eh. You also have to love yourself para maibalik din yung blessings or love ng universe pabalik sa'yo. But what I can see here now is that what you are doing is that natututunan mo na yun gawin unti-unti. Hindi man siya agad-agad, pero unti-unti. Which is good dahil nagbe-benefit or magbe-benefit ka dito in the future. Ngayon, puntahan natin yung energy ng person na nakakonect mo pagdating sa love. Spirit guides, angel guides, this person nakakonect me. Taurus, pagdating sa love. You do have here the Temperance and the Death card. This could be a person in the past. Still waiting siya. Okay, naghihintay pa rin tong person na to. The Knight of Wands, pwedeng malayo siya sa inyo. Like, kailangan pa niyang mag-travel para magkaroon ng paglalapit sa inyong dalawa. Pero masyado kasi siyang immature. The problem is this person's immaturity, mataas ang ego niya. I don't like the energy kasi financially hindi rin siya ganun ka-stable. So itong person na to na naghihintay sa'yo, dahilan ng kaya siya nagiging ganyan sa buhay niya ngayon ay dahil sa mga sarili niya ding ginagawa. Hindi naman dapat siya ganyan eh.
o hindi naman dapat nagkakaganyan ng buhay niya kung may mga maaayos siyang desisyon sa buhay niya. Which is yun yung kulang dito sa taong to. Masyado siyang, I don't know, lousy, and at the same time, pwedeng financially, ano siya, ganun sa pera, parang one day billionaire or what. It feels like masyado siyang careless, no? Na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng mga problems sa buhay niya ngayon. So, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa ng person to? Spirit guides, angel guides, please tell me for the sign of Taurus, please. The Knight of Swords and the Ten of Pentacles. I feel like you don't care. Mas focus mo kasi dito, money, pera. And the Knight of Swords, nakikita natin ito as paglayo. You are running away, you are umiiwas dito sa taong to. And kung magkakaroon man kayo ng connection, maybe regarding money na lang, if ever there's still unfinished business na may kinalaman sa pera, or maybe mga pag-uusap regarding money, etc. Ito na lang ang focus mo dito sa person na to eh. But overall, yung iba, kung wala naman kayong connection na sa pera, ang mindset mo, ang focus mo is money. Ang focus mo is to move on with your life. Ang focus mo is to walk away dito sa taong to. 'Di ba? You're being the King of Cups. You are mature. A lot of you is pwedeng minahal mo itong person na to, naging at home ka sa kanya, binigay mo lahat ng mga kaya mo, or you have given everything. Pero nandun yung dumating ka rin sa point ng hangganan mo na parang hindi kasi pwedeng bigay ako ng bigay sa kanya, hindi pwedeng unawa ako ng unawa, dapat maunawaan niya rin mismo yung sarili niya at saka yung sitwasyon. And pwedeng ikaw, compare dito sa person na to, ikaw kasi medyo mas mature ka kumpara sa kanya. Yung iba, pwedeng literal pati sa edad, pero yung iba hindi naman. You do have here the Six of Pentacles and the Seven of Wands and the Three of Wands. This person miss you, namimiss ka niya. Hindi siya sanay na siya yung iniiwasan or nilalayuan. Maybe in the past, ikaw yung naghabol, ikaw yung nakipag-connect, communicate sa kanya, etc. So, mas sanay siya sa ganun. Kaya nga masyadong immature yung energy niya eh. Tapos ngayon, nakikitaan natin na parang naiinis siya sa ginagawa mo sa kanya. Kasi parang feeling niya siya yung nahihirapan, o siya yung hindi niya deserve yung ganong treatment na ginagawa mo ngayon, yung pag-iwas, paglayo, etc. Masyadong ang immature, di ba? Kumbaga sa isang connection, parang siya pa yung may ganang magtampo, na siya naman yung mga may pagkukulang dito sa connection ninyo. Tapos ngayon, namimiss ka niya, pero at the same time, ang gusto niyang gumawa ng action regarding do sa pagka-miss na yon ay ikaw. Kumbaga gusto niya ikaw ang mag-approach, ikaw ang lumapit, ikaw ang bumalik, etc. Kahit siya naman talaga yung pinakamay kasalanan dito. Sabi ko nga, itong person na to, ang dami niyang pagkukulang na alam niya yun sa sarili niya eh. Ang weird nga lang talaga ng energy niya, bakit ganun siya kikilos, magsalita, mag-isip, etc. Masyado siyang weird in a way. Sabi ko nga sa'yo, masyado siyang careless kasi pwedeng hindi lang ikaw yung minsan na nawala sa buhay niya, pwedeng maraming pagkakataon, opportunity, pera na wala sa kanya because sa sarili niyang mga actions. And you feel like, hindi ko to deserve. Hindi ko siya deserve. Hindi ko deserve tong ganitong klaseng treatment. And pwedeng ikaw, yung pagmamahal na yan, ibinigay mo lang na lang sa sarili mo rather than giving this person time. Kasi wini-waste naman niya eh. Hindi naman niya pinahalagaan. Hindi naman niya, kumbaga parang balewala yung mga binibigay at pinaparamdam mo sa kanya. So itong person na to, naging careless siya at wala siyang pakialam pagdating sa kung ano man yung emotions mo naman. Na ngayon, nakikita natin, ginagamit mo na yung utak mo regarding dito. So in the future, what is happening in the near future for the both of you, for the sign of Taurus, you do have here the Eight of Swords, yeah. You're protecting yourself, you're protecting your energy, wala kang pakialam. In the future, I can see you walking away dito sa person na to. Wala ka rin pakialam kahit umalis siya. Actually, nakikita natin, wala ka na talagang totally pakialam sa kanya. Wait lang. Hindi ko sure kung may nalaglag na card eh. Hindi ko alam kung may tumapon na card. Pero tinitignan ko dito sa mga ilalim ng table, wala naman. Yan. Anyway,
You do have your Three of Cups. Okay, Three of Cups and the Tower. Okay. So nakikita natin, you're protecting your energy. Etong person na to, gusto niya ng reconciliation. Kaya lang the Tower, it's not possible. Kasi hindi ka na rin papayag. You are the person with the Eight of Swords energy. Wala ka na talagang, ayaw mo na talaga. Nandun yung point na talagang ayaw mo na talaga. Kasi hudang maglulumuhod siya or anumang gagawin niya, kahit anong pagmamakaawang gawin niya, I feel like you are not going to believe or accept this person. Wala na kasi with the magician, kumbaga sa, eto ha, magician, literal na magikero to. Imagine yourself in a relationship dito sa person na to in the past na ang tingin mo sa and you are a child, no, bata. Pag ang bata nakakita ng magikero, wow, paniniwalaan mo yung mga trickery niya, di ba? But then as you grow older, as you mature, nare-realize mo, wala, tricks lang yon. Kahit ano pang gawin ng magician na yan, alam mong hindi totoo yung mga pinagagawa niya. At hindi ka maniniwala sa kanya kasi matanda ka na eh. And that's what is happening here in the future. And ngayon pa nga lang eh, sabi ko nga kanina, you are mature. At kahit anong ipakita sa'yo ng magician or ng magikero, hindi ka na para maniwala. And that is the energy na nakikita natin sa connection ninyo. Hindi ka na para maniwala sa kanya. Kahit anong ipakita niyang trick sa'yo, makabagong tricks yan or whatever na sabihin niya sa pakita niya, hindi ka na naniniwala sa kanya. Okay, mahirap na yon na paniwalain ka kasi mature ka na, alam mo na yung tama sa mali. And yun yung nakikita natin, na kahit anong gawin pa nitong person na to with the Three of Cups, kahit gusto niyang bumalik, hindi na siya makakabalik. And yeah, that's it for now. Thank you for watching. By the way, again ha, ipapakita ko lang, ingat kayo, Jedeline Poba, Christopher Onde, yan yung aking mga scammer, poser ko yan, nagpapakilalang ako, marami silang ginagamit na account sa Facebook, sa TikTok, ayan, marami silang ginagamit para makauto. Huwag po kayo maniniwala. And this is the only GCash na ginagamit namin sa ngayon. Ito rin ang gamit namin sa aming restaurant na GCash. So, pinaka-business number ito, virgophilippines@gmail.com. Diyan kayo pwede mag-inquire. Or Unipri, UNIPRI. Yan yung aming TikTok. And, of course, yung aming Facebook, Madam P. Diyan lang kayo sa mga binanggit ko na platforms or Facebook magpunta. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.